Anim na Chinong pugante ang napag-alamang nagtatrabaho sa sinalakay na Pogo Hub sa Pasay City. Pinaiimbestigahan na rin ng Justice Department ng Passport Division ng DFA. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Bantay sarado ng isa lang sa preliminary investigation ang 5 Chinese at 1 Pilipinong inaresto sa Pogo sa Pasay kung saan may prostitution din at torture chamber. Naharap sila sa reklamong sex trafficking. Wala po talaga akong kinalaman sa ganyan. And sana lumabas kung ano talagang totoo kasi di ko alam ba't ako napasali sa ganito eh. Nagtatrabaho lang ako ng maayos para lang din sa magina ko. Naghain sila ng kani-kanilang mga kontrasalaysay liban sa isang walang abogado. Samantala, 6 na Chinong nagtatrabaho sa nabanggit na Pogo ang nabistong pugante pala sa China. Pero 4 lang ang ito-turn over sa Chinese Embassy dahil may haharaping kaso o tetestigo sa Pilipinas ang iba. Isa doon sa na-identified na may outstanding warrant of arrest ay kakasuhan din natin sa Pilipinas ng human trafficking. Yung isa naman po ay na-identify namin bilang isa sa mga torture victims. Kinakailangan po natin yung kanyang testimonya bilang isa sa mga witnesses at complainants. Tuloy naman ang investigasyon at verification sa sandamakmak na government IDs na nakapangalan sa mga dayuhang Pogo employees. Karamihan sa mga IDs na ito ay actually authentic, legitimate. So ang aming gustong malaman ay kung papaano ito ba ay nakuha sa pamamagitan ng non-appearance at kung non-appearance nga po, yun po ba ay legal, yun po ba ay akma. Pati mga valid Philippine passport na nakapangalan sa mga dayuhan. We'll ask the NBI to investigate the passport division of the DFA to be able to trace each and every document, where the origin of each and every document. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.